Gawa muna tayo ng speaker. Ayan, papalit tayo ng cone ng speaker. Crown na D8, 800 watts. Yan, kung makikita nyo, D8 lang yan. Crown. Yan, wasak yung cone. Yung coil yan is buo. Ayan, cone lang yung papalitan natin. Yan, yung ipapalit natin. Sa totoo lang guys, kahit D8 lang yan, pero may kamahalan yung cone nya. Halos kapresyo lang ng mga D12. Okay, instrumental. Ngayon, tatanggalin natin yung pinaka-edge niya. Ano ba tawag yan sa may gilid niyan? Ayan, basta edge yan eh. Hindi naman, anong tawag yan? Tatanggalin natin yung pinaka-harang sa may gilid, sa may edge niya. Okay, lagyan natin ng thinner. Thinner ang lalagay natin. Kaso nga lang, hindi kakayanin ng thinner diyan. Sobrang tigas. Grabe yung pandikit niyan. Makikita nyo, sinusungkit ko. Matigas siya tapos halos napupunit. Kaya ang gagawin natin dyan is i-hot air natin. Ayan, mas mabilis sa hot air yan. Initin, papalambutin. Para yung pandikit niyan is lalambot kapag once na uminit na siya. Ayan, kapag uminit na, saglit lang siya, kahit tilahin mo lang eh. Okay, hot air ang gamit natin ha. Ayan, kailangan natin tanggalin yan. Kasi pag hindi natin tanggal, napupunitin na natin yung cone. Wala rin, kailangan pa rin natin tanggalin talaga. Need talagang tanggalin kasi nga ilalapat natin yung pamalit natin. Okay? Crown na D8, 800 watts. Okay, yan lang, kalas na natin yung pinaka-edge niya. Yan, pupunitin na yung cone. Okay, i-recorrect nyo lang ako kung anong tawag dyan. Lagi akong magawa ng speaker pero hindi ko na-search kung anong tawag dyan. Okay, matigas pa rin siya. Yan, at ang katapat niyan. Okay, sa lakas pa naman ng init yan eh. Una natin kung di mang lalambot yan. Okay, sa totoo lang guys, lagi akong gumagawa ng speaker. Hindi ko lang nakukuha na ng video. Last na in-upload natin, may mga views naman. Kaya ito, pagpatuloy natin. Voice over nga lang. Okay, dami ako nakapila dyan ng speaker. Mga gawain, may mga, puro mga maliliit. May kasunod pa nga ako, 4 na maliliit dyan eh. May mga D12 rin ako. Okay, tapos yung pinakailalim nyan sa may gawing coil is tatabasin nyo lang ng gunting o naman pwedeng ipang tabas nyo. Pero mag-ingat kayo, baka mamaya mapunit yung damper. Okay, yung pamalit na yan sana, saktong-sakto sana yan sa may coil. Kaso nga lang, dahil yung unang pandikit na nakasalang sa may pinunit natin is nakaharang, kailangan lakihan yan. Okay, tanggalin yung pigtail. Yung kabilang pigtail, wala na. Wasak na yung kabila dyan or putol na. Yung kabila na lang yung buo. Yan, ngayon, ihinangin or susunugin yung coil terminal para sa may pupuntang pigtail para hindi siya masama sa putol. Kasi pag naputol yan, ako, dudugtong, mga problema kayo lalo. Okay, iangat natin sa pamamagitan ng panghinang. Okay, initin lang. Tapos lahat ng mga naka-exist or naiwan na papel ng cone, and then yung malapad sobra kasi sa pandikit, itatabasin natin. Gamit ko yan, side cutter yan eh. Okay, pwede naman katirin nyo yan. Kaso nga lang, napakadelikado. Baka mamaya madali, mapunit yung damper nya. Kaya yung ginagamit ko, yung side cutter. Okay, nang matanggal na yan, taas mo yung terminal ng coil, tapos isushoot. Makikita nyo, halos masikip. Shoot na siya sa coil, pero doon sa gawing ilalim, hindi umabot. Baga nakaangat yung cone. Kaya need tabasan yung cone, yung butas niya para mag-shoot siya doon sa may mga pandikit na naiwan sa may dating cone. Ayan, pasensya na kayo, hindi tayo ganun kagaling sa voice over eh. Sanay tayo sa on the spot na video. Ayan, tatabasan mo lang yung tipong mag-shoot siya doon sa pinagdikitan pala, sa pinagdikitan ng dating cone. Ayan, mapapansin nyo, isushoot. Okay, yan. Once na may shoot na, ayan na, ready to next step na yan na gagawin. Okay, lilinisan mo na yung butas ng coil. Ayan, pamamagitan ng paper tape or masking tape. Kakayurin lang, lahat naman nakaharang or nakabara is kakayurin para dumikit dun sa may paper tape or masking tape. Okay, dyan parang wala namang ganong dumi. Ngayon, lalagyan mo siya ng guide. Yan, hindi pwede walang guide dyan. Lalagay mo yung cone, walang guide tatabingi yan. Kailangan lagyan mo muna ng guide. Ang gamit ko dyan is acetate lang or yung mylar plastic na sa TV. Or kung wala kayong ganyan, baraha, pwede rin naman. Okay, ayan. Tapos lagyan ng guide. Ay, papasok mo na yung cone. Testing muna bago siya lagyan ng pandikit. Ayan, ganda ng cone na yan. Orig kasi na cone yan eh. Pang jackhammer. Kaya medyo pricey siya. Medyo makapal siya kaysa sa ordinary. Ayan, kakayurin mo na yung
sa gilid ng frame, yung gilid ng ng cone, para pag dinikit mo may rugby is malinis siya. Okay, yan. Kapag malinis na, mag-apply na ng rugby. Ang applyan yun sa gilid na lang kasing damper buo naman eh. Hindi naman tinanggal yung damper. Makita nyo, kulit ng gamit natin. Screwdriver. Yung kuwan ko kasi yan, yung rugby ko, lata niyan is kukunti na lang. Kaya, yan, sinusundot ko na lang ng mahabang screw para makuha yung ilalim. Sayang naman. Original pa naman na rugby yan, dual. Okay, applyan lahat. Yan, applyan lahat ng frame para dikit na dikit. Tapos, yung cone, applyan nyo rin. Hindi pwedeng yung frame lang yung applyan nyo. Kailangan pati yung cone para once na pagdikit mo sila, matibay. Okay? At then diskarte dyan, huwag nyo muna iagad didikit. Kumbaga, patuyuin nyo muna ng mga ilang minuto. Pag tingin nyo medyo tuyo-tuyo na, saka nyo siya ilalapat o ipagdikit. Yan, napakatibay niyan. Pero kung once na basa pa, tulad niya bagong pahid, tapos i-apply mo agad, ay wala. Kung siya, yung pangit yung pagdikit niya. Okay, yan. Medyo tuyo-tuyo na yan. Napos forward ko lang yung video para hindi siya ganun kahaba. Okay, yan. Pinakita natin na medyo tuyo na siya. And then, ipapasok ulit sa may coil. Tandaan nyo ha, lagyan nyo ng guide yung coil nyo. Kung walang guide yan, nako, tatabingi yan. Magugulat kayo pagkatapos is naisayad. Okay, once na naisintro na, nakabaon na doon sa ilalim, din lapat na siya, o saka mo siya ididikit ng maayos. Okay, yan. Dikit na. Tapos, apply. May bago akong pandikit. Hindi ako gagamit ng epoxy 5. Yan, ang dinikit natin niya is sealant. Pang speaker talaga yan, in-order ko yan. Galing Thailand or Vietnam yata yan. Basta galing abroad yan eh. Pandikit talaga para sa speaker yan. Sinubok ko lang naman na ilagay yan. Kasi yan, mababa lang naman ng watts niya eh. Tapos maliit lang naman. And then pang mid lang na may-ari yan. Kaya sinubukan natin, yan yung i-apply. Instead na epoxy 5. Subok lang yan guys ha. Kasi bagong dating yan. Kita nyo naman, maliit yung lagayan niya. Tapos mahal. Sabi ko, parang nagsisi ako sa in-order ko. Okay. Tapos, another apply na naman. Habang pinapatuyo dun sa may coil, yung pandikit or sealant, panibagong apply. Para naman yan sa may, nakalimutan ko sa tawag dun eh. Para sa yung pinakagilid niya. Kuha na lang, comment na lang kayo dyan sa may comment section kung anong tawag dyan. Tawanan tayo ng iba nito. Ayan, tapos lagyan nyo rin ng rugby yan. Lahat ng pagdidikit or ipagdidikit nyo, nalagyan nyo na rugby. Inulit natin. Then, huwag nyo agad idikit. Yung medyo tuyo-tuyo sa konti. Tsaka mo ilapat. Grabe dikit nyan. Napakatibay nyan. Okay, yun. Tapos, pag medyo tuyo na, yan, isampan mo na yung gilid na yan. Okay, parang stopper tawag dyan eh. Hindi ko lang hindi ko lang ma-recall kung ano yung pinaka-tawag dyan. Ngayon, bubutas. Yan, sakripisyo yung panginang natin. Para sa may pigtail yan, bubutasin para sa may pigtail niya. Okay? Ayan, bubutasin sakto doon sa may terminal ha, sa may pigtail. Mamaya magbutas kayo, tabingi. Tapos yung isa na putol, ayan ha, pinalitan na natin. Okay? Pamalit naman tayo na pigtail yan eh. Yan, isushoot nyo lang sa butas. Tapos, siyempre, tansyahin nyo kung gaano kahaba. Sabay, hinang yung dating terminal na coil. Okay, papagapangan nyo lang yan. Tapos, diretso sa may pigtail. Sa may kabilang side naman, mahirap isundot sa kabila. Ang gagawin natin, ayan, tanggalin mo na dyan. Tapos, sa kabila kadadaan. Okay, sa kabilang side na. Pagkatapos nun, na ilagay na yung pigtail, ayan, ihinangin na siyempre. Hinangin mo yung kabilang side naman. Okay, sa may kabilang side na yan, sa may terminal na ng wire papuntang amplifier or speak on. Na kung ano meron sa may sandbox. Kung nakarekta man yan or naka-speak on. Okay. Ayan. Sabay salpak. Kanina nakabara yung butas. Medyo sa totoo lang medyo mas matrabaho yung maliit na speaker kaysa sa malaki. Mas malaki, mas madali pagawin eh. Mabigat nga lang. Pero kung sa trabaho, para sa akin mas madali pagawin yung malalaki. Okay, sabay sintro, kailangan hindi siya ganun kahaba, hindi siya ganun ka iksi. Kasi pag maiksi, din siya, yung galaw niya, masikip, baka hindi siya mahila siya ng kun. Kung sobrang haba naman, lalagapak kasi lalawlaw siya. Kaya kailangan saktong haba lang ng
pigtail. Okay, sabay hinang. Ayan, sa mga nagtatanong kung ilang watts yung gamit natin panginang, 60 watts yan. Tayo gumagamit ng 40 kasi ang 40 alanganin. Okay, yan 60 watts pa rin tayo mabitin. Ayan, yan na yung magiging labasan niya. Tapos sabay apply ulit, panibagong apply para sure na matibay yung cone papuntang coil. Ang problema dyan, walang dust cap. Wala siyang dust cap. Baka sa may-ari siguro yung dust cap niyan. Yun lang, buna.